Sa mga pamilya, kaibigan, kamag-anak na ating mga galang-galang na SOF troopers, former President Fidel Ramos, Senate President Frank Drilon, members of the Senate present, Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Secretary Mauro Rojas, and the members of the Cabinet present, members of the House of Representatives present, the PNP OIC Chief, Police Deputy Director General Leonardo Espina, the AFP Chief of Staff, General Gregorio Catapang, Major Service Commanders, men and women of the Philippine National Police, fellow workers of government, mga minamahal ko pong kababayan, muli magandang hapon po sa inyo lahat. Isa po sa pinakamahirap kong tungkulin bilang Pangulo ay ang pakikiramay sa mga nawalan na mahal sa buhay. Sa pagharap ko po sa inyo ngayon, aminin ko po, hindi ko mapigil tanungin ang aking sarili. Ano nga ba ang masasabi ko para kahit papaano ay mapagaan ang kalooban niyo? Napakahalaga po ng buhay ni Numan. Bagamat alam nating lahat tayo ay mawawala sa mundo, laging nariyan ang tanong na kailangan bang may mamatay o namatay sa pagkakataong ito? Ito po ay sa kabila ng lagi nating paghahanap ng mga paraan sa abot nating makakaya para maiwasan ang anumang hindi kinakailangan kawalan o pagkasawi. Gusto ko pong sabihin sa inyo na damang-dama ko ang pakiramdam ninyo. Nauunawaan ko ang bawat pamilya ng ating kapulisang nasawi sa engkwentrong nitong nakarang linggo. Ako man ay nawalan ng mahal sa buhay ng biglaan. Naalala ko nga po, ang sandaling nag-uusap kami ng aking umama. Nagdesisyon siya noon na dumating na ang panahon para bumalik siya sa ating inang bayan mula sa Amerika. Siya na rin ang nagsabi, palapit na tayo ng palapit sa isang madugong himagsikan. Umuwi nga po siya na mag-isa, kasama lang mga taga-media at klarong-klarong defenseless po siya. Ang sabi niya, baka naman miski papano, ma-curious man lang ito si Ginoong Marcos at mabigyan ako ng pagkakataong makadialogo siya at maabot sa kanya ang tunay na sitwasyon ng bansa. Sa ganung paraan ay maumpisahan na ang payapang panunumbalik na ating demokrasya. Mag-isa po ako nanonood ng telebisyon sa bahay namin sa Boston. Naghihintay ng balita tungkol sa nangyari sa aking ama. Narinig ko pong sinabi ng announcer sa telebisyon, Opposition Leader Benigno Aquino was seen lying in a pool of blood. Shots were fired. Sa oras pong yun, parang tumigil ang oras sa akin. Huminto at halos wala akong mapansin sa buong kapaligiran. Bumaligtad ang aking mundo. Hindi ko maipaliwanag ang pagkabigla na naramdaman ko po noon. Ni minsan, di namin po naisip na may posibilidad man lang na papatayin siya. Pinakamabigat na siguro ay ibalik siya sa kulungan. Kaya talagang nagulat kami sa nangyari. Sa kanyang pagbalik, hindi na po nagawang makatungtong pa ng aking ama sa lupang sinilangan. Pababa pa lang na aeroplano, walang habas na siyang pinaslang. Nang makumpirma ang nangyari, hindi ko pinahintulutan ang sarili kong maiyak. Pinigil ko ang luha ko at inilipat lahat sa galit. Ang ama po namin ang pinuno ng pamilya. Siya ang aming tagapagtanggol, ang gabay at inspirasyon, at ang bukal ng lakas na nagpapatatag sa aming mag-anak noong mga panahon ng martial law. Pakiramdam ko na wala na ng puwang sa maayos na pag-uusap. Itong hinahanap na kadialogo ng tatay ko at ang kanyang mga kasamahan. Sila ay nagbistulan ng mga asong ulul na hindi na kayang makausap ng matino. Ang sabi ko, ibibigay ko sa aking ama ang tamang paggalang at pagkatapos gagawin ko sa kanila ang ginawa nila sa aming pamilya. Sa pinakamalungkot at pinakamasakit na sandaling ito, ilang tanong ang buwabalot sa isip ko. Ngayong wala na ang aming ama, paano natin maabot ang kanyang inaasam para sa bansa? Ibig sabihin ba nun, tapos na ang laban? Kung namatay na para sa bayan ng aking ama at wala man lang tayong nakamit na pagbabago, di ba't sayang naman ang kanyang sakripisyo at ng libo-libong Pilipino? Sa mga panahong iyon, di ko maiwasang isipin na ang huling yugto noon ay hahantong sa madugong himagsikan. Ngunit nagsimulang magbago ang pananaw ko nang makita ko ang dami ng taong nanindigan at nakiramay sa labas ng aming bahay sa Times sa Quezon City. Tila ba hindi na sila natatakot sa batas militar? Dito ko po nakita ang posibilidad
na maitutuloy ang laban kahit wala na ang aming pinuno. Sa inyo pong mga kaanak ng nasawi nating kapulisan, batid kong nagbago rin ang inyong mundo sa pagpanaw ng inyong mga mahal sa buhay. May nailatag na kayong mga plano at mga pangarap na nais marating. At sa di inaasahang pangyayari ay biglang lumabo at dumilim ang inyong kinabukasan. Napakaraming mga tanong na nag-uumpisa sa katagang bakit. Bakit ito nangyari? Bakit kailangan may masawi? Bakit kailangan magdusa ang pamilya? Sa totoo lang po, hindi ko masasagot ang lahat ng mga ito. Di ko naman po naalala dito ko naman po naalala ang ipinayo sa akin nung panahong namatay ang tatay ko. Sabi po nung paring aking kinukumpisalan, bilang Kristiyano, simple lang ang sinasabi ng pananampalataya natin. May Diyos na nilikha tayo sa kanyang anyo, tanda ng kanyang pagmamahal. At dahil mahal niya tayo, mayroon siyang magandang plano sa bawat isa sa atin. Kapag dumadaan raw tayo sa mga panahong hindi natin makita ang planong ito, marahil nahihirapan tayo sapagkat ang tinitingnan lang natin ay kapiraso lamang ng kanyang buong plano. Ngunit kung makikita lang raw natin ang kabuuan ng planong ito, ay liliwanag sa atin ang tunay na kagandahan nito. Nais ko rin pong balikan ang isang sipi mula sa aklat ni Juan, Kapitulo 15, versikulo 13. At ang sabi po, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig na isang taong nag-alay na kanyang buhay para sa kanyang kapwa. Sa inyo pong mga mahal sa buhay na mga namayapa nating kapulisan, alam kong batid din ninyo ang punot dulo ng kanilang pagsali sa hukbo. Silang 44 na pulis sa murang edad na 26 hanggang 39 na taong gulang ay tinulak ang kanilang mga sarili at sinagad ang kanilang kakayahan para maiambag ang kanilang pinakamalaking maiaambag. Hindi lang para sa sarili o sa pamilya, kundi para sa ating inang bayan. Inialay nila ang kanilang buhay para sa malawakang kapayapaan at kaayusan. Ano naman po ninyo? Dalawa ang target nila sa nangyaring operation, sina Abdul Basit Usman at Zulkifli Binhir o Abu Marwan. Nabanggit na rin po natin kung gaano sila kalaking mga terorista. Pumapatay sila ng walang pakundangan at nagpapakadalubhasa kung paano higit na makakapaghasik ng terorismo. Suspect nga po si Marwan sa pambobomba sa Bali, Indonesia. Doon, dalawang magkasunod na pagsabog na nangyari. Matapos ang unang pagsabog, hinintay nilang dumating ang mga sumaklolo at saka pinasabog ang pangalawang bomba. 202 katao ang nasawi dito. Sa nangyaring operasyon ito ng SAF, di umano'y napatay ang pangunahing target na si Marwan. Umasa naman po kayo na ang pangalawang target na hindi natin nahuli noon ay makukuha din natin. At kilala naman po ako. Kapag nagbitaw ako ng salita, tinutupad natin. Number 1 po sa listahan ng dapat nating gawin ay ang pagdakip kay Basit Usman. Inutos na natin sa kinuukulan ang pagpaplano ng mas mahusay na operasyong hulihin ang taong ito. Kumikilos na po ang inyong gobyerno. Hindi lamang sa mga oras ito, kundi bago pa man ako umarap sa inyo upang isikatuparan ito. Patutunayan po natin ang pag-iral ng batas sa buong Pilipinas. Tinitiyak ko po sa inyo, mahuhuli natin si Usman. Alalahanin po natin na may binupat tayong Board of Inquiry na ang trabaho ay alamin ang totoong nangyari at kung sino ang gumawa nito. Ang gusto natin, hindi na maulit ang pangyayaring tulad ito. Bilang Pangulo, gustuin ko man pong magalit, ay hindi ako pwede magpadala sa emosyon. Hindi ko pwedeng idaan ito sa bara-barang pagdedesisyon. Dahil kapag pinahiril ko ang galit, baka imbis na ma-resolba, ay lalo ko pang palalain ang problema. Sisikapin po natin makamit ang katarungan para sa lahat ng pinaslang at kanilang mga naiwang mahal sa buhay. Makakaasa rin po kayo. Pipilitin natin bawasan ang agam-agam sa inyong kinabukasan. Tutugunan po natin ang inyong mga pangangailangan ng sumusunod sa lahat ng batas at patakaran. Gagawin po natin ang lahat sa abot natin makakaya. Gagawin po natin ang lahat natin makakaya upang tulungan ang bawat pamilya ng ating mga bayaning kapulisan. Kinapanayam na po kayo ng ating mga kasamaan sa gobyerno. At nakausap ko na rin po ilan sa inyo at kakausapin ko kayong lahat.
Naglana po ang inyong gobyerno ng karampatang tulong pinansal sa benepisyaryo ng bawat kapulisang nasawi o nasugatan. Lahat ng ayudang maaaring manggaling sa pamahalaan ay sasagad natin. Mula sa pagbibigay suporta sa pag-aaral ng mga benepisyaryo hanggang sa pagtulong sa paghahanap ng trabaho at mapagkakakitaan. Ilan lang po ito sa mga halimbawa ng ayudang ipagkakaloob ng inyong gobyerno. Gaya nga po ng nabanggit ko noong Miyerkules na gabi, diretso na rin ako nakikiusap sa pribadong sektor at sa ating mamamayan. Sabayan po ninyo ang gobyerno upang masigurong maipapakita natin ang pagkilala sa kabayanihang ipinamalas ng mga nasawing kasapi ng PNP Special Action Force. Malinaw po, bayani ang asawa, kapatid o anak ninyong dinadakila natin sa araw na ito. Malaki po ang utang ng loob ng sambayanan sa kanila. Binuwis nila ang kanilang buhay para mabigyan ng kaayusan at katahimikan ang buhay na mas nakakarami. Iyan po ang dahilan kung bakit naka-half-mast ang ating watawat sa lahat ng kampo ng ating mga pulis at militar at sa lahat ng tanggapan ng ating gobyerno. Ngayong inuwi na natin ang kanilang mga labi, ay dinadantayan din ng bantila ang bawat isa sa kanila. Sagisag ito ng pagtanaw ng Estado sa kanilang ipinamalas na tapang, dedikasyon at kabayanihan. Sagisag ito ng pagluluksa, hindi lang ng kanilang mga pamilya at kaibigan, kundi ng buong bansa. Sagisag ito na nabuhay at namatay sila, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Sa ngalan ng sambayanang Pilipino, kinikilala po natin ang kabayanihan ng ating mga nasawing kapulisan. Nagpapasalamat tayo sa kadakilaan ng kanilang sakripisyo. Nakikiramay po tayo sa bawat pamilya ng mga kapulisan nating nawalan ng mahal sa buhay. Sa simula nga po, nabanggit ko, kung walang nangyaring pagbabago sa pagkamatay ng aking ama, di po ba't nasayang lang ang kanyang naging sakripisyo? Kaya naman, hindi natin pababayaan na mauwi sa wala ang pag-aalay ng buhay ng ating mga bayaning pulis. Kung ang kanilang pagkasawi ay maging sanhin ng pagkakamit natin ng kapayapaang ating inaasam, dito po masasabi nating hindi na baliwala ang kanilang naging sakripisyo. Ang tunay at pangmatagalang pagbabagong ito ang magiging pamana nila sa sambayanang Pilipino. Magandang tanghali po. Maraming salamat po sa inyo.